Ngayong araw, ibinabahagi namin sa inyo ang isang kwentong puno ng hinanakit tungkol sa isang 70 taong gulang na ina na isinakripisyo ang buong buhay para sa kanyang mga anak. Ngunit sa huli ay kinailangang palihim na akyatin ng pader ng sariling anak para lamang makaalis. Bakit nagkaroon ng ganitong ina? At ano ang kanyang huling sinabi na nagpaiyak sa napakaraming tao? Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Si Aling Tessie ay 70 taong gulang na ngayong taon. Isang edad na sabi ng marami ay nasa dapit hapon na ng buhay. Panahon para magpahinga sa isang upuan, humigop ng tsaa at magkwento ng buhay sa mga apo. Ngunit sa halip, sinimulan niya ang isang bagong buhay bilang isang manugang. Hindi sa bahay ng ibang tao, kundi sa mismong tahanan ng kanyang sariling anak na lalaki. Nang pumanaw ang kanyang asawang si Mang Tonyo, para bang kalahati ng kaluluwa ni Aling Tessie ay nawala. Sa mga unang taon, nanatili siya sa probinsya sa kanilang maliit na bahay na may bubong na yero. Araw-araw, nagtutungo siya sa palengke para magbenta ng gulay. Sa gabi, mag-isa siyang uupo kasama ang mga lumang litrato. Ang kanyang anak na si Carlo ay nagtatrabaho sa syudad. Isang beses, umuwi ito sa probinsya at nakita ang ina na naglalakad ng 1 kilometro para lang madala ang kanyang panindang gulay sa palengke. Dahil dito, sinabi niya, "Nay, sa amin ka na lang tumira. Mahirap na puritong mag-isa kayo, delikado." Nang marinig iyon, naantig si Aling Tessie. Naisip niya, matanda na siya at isang biyaya na alagaan ng mga anak at apo. Kaya naman, inimpake niya ang ilang pirasong damit, ilang panyong hindi pa tapos bordahan, at ang luma nilang wedding picture ni Mang Tonyo bilang alaala. Ngunit ang buhay sa syudad ay hindi tulad sa probinsya. Mula pa lang sa unang araw niya sa bahay ni Carlo, may kakaiba na siyang naramdaman sa paligid. Ang kanyang manugang na si Jessica ay magalang naman kung bumati. Ngunit ang pagbati nito ay malamig. Parang pormalidad lang. Malawak ang bahay, ngunit walang ni isang espasyo na matatawag niyang sarili niya. Sabi ni Carlo, "Pansamantala, sa bodega po muna kayo matutulog, Nay. Kapag nakaipon na ako, ipapaayos ko ang isang kwarto." Ang bodega, punong-puno ng mga lumang gamit, mga lata ng pintura, mga damit na laos na at isang sirang bentilador. Tahimik na naglinis si Aling Tessie, inilatag ang isang lumang banig sa isang sulok at ipinatong ang litrato ni Mang Tonyo sa isang lumang estanteng kahoy. Bumuntong hininga siya. Heto na, magsisimula na ang kanyang buhay manugang. Maaga siyang gumigising para magluto ng kanin at lugaw para sa kanyang apo. Si Jessica ay maraming bilin. Huwag masyadong maalat ang pagkain. Huwag kalimutang maglinis ng bahay at ihiwalay ang puti sa decolor kapag nagsasampay. Akala niya ay biro lang. Ngunit isang araw, nang hindi pa ito umuuwi at nakitang may puting damit na nahalo sa decolor, sumimangot ito at hindi siya pinansin. Si Carlo naman ay umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi. Bihira itong nasa bahay. Sa tuwing may gusto siyang sabihin, "Opo," at "sige po" lang ang sagot nito bago tumalikod. Isang araw, aksidente niyang nabitawan ang isang baso. Sinabi ni Jessica, kalahating biro, kalahating seryoso, "Matanda na po kayo. Nay, wag na po kayong humawak ng babasagin. Kapag nabasag, wala na tayong pambili ng bago." Ngumiti lang si Aling Tessie, ngunit ang puso niya ay parang sinaksak. Minsan, nilagnat ang kanyang apo. Magdamag siyang nagbantay. Kinabukasan, dahil sa pagod, sumandal siya saglit sa pader para magpahinga. Pumasok ang kanyang manugang, puno ng inis ang boses. "Kung ayaw niyong magtrabaho, magsabi lang kayo. Huwag kayong umarte diyan na parang pagod na pagod." Hindi umimik si Aling Tessie. Tiningnan lang niya ang kanyang anak na nakayuko at umiiwas ng tingin. Walang ni isang salita para ipagtanggol ang kanyang ina. Araw-araw, para siyang multo sa loob mismo ng bahay ng kanyang anak. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya.
Walang nakakaalam na sobrang sakit ng kanyang likod kaya't paika-ika na siyang maglakad. Ngunit ang mga gawain ay tuloy-tuloy. Paglalaba, paghuhugas ng plato, pag-aalaga ng apo, paglilinis ng bahay. Isang araw, humingi siya sa manugang niya ng 200 piso para pambili ng gamot sa rayuma. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Saan niyo naman po ginagastos ang pera? Nasa bahay lang kayo? Wala namang ginagawa para sumakit ang buto. Tahimik na tumalikod si Aling Tessie. Sa kanyang bulsa noong araw na yon, 5 piso na lang ang natitira. Nang gabing iyon, naupo siya sa harap ng maliit na altar na inilagay niya sa bodega. Nagsindi siya ng insenso para kay Mang Tonyo. Hindi niya alam kung ang amoy ba ng usok ang dahilan o ang sarili niyang mga luha kung bakit humahapdi ang kanyang mga mata. Nanginginig niyang hinaplos ang litrato ng asawa at bumulong. Tonyo, ano bang ginawa kong mali? Bakit nabubuhay akong parang nakikitira lang sa bahay ng sarili kong anak? Ang maingay na tunog ng lumang bentilador at ang malamig na hihip ng hangin mula sa siwang ng pinto ang tanging karamay niya. Sa gabing iyon, napagtanto ni Aling Tessie, sa edad na 70, hindi niya inakalang magsisimula siyang muli at magsisimula sa pamamagitan ng pagiging manugang sa ilalim ng bubong ng sarili niyang anak. Nang gabing iyon, umulan ng mahina. Ang hangin ay pumapasok sa siwang ng pinto ng bodega. Paulit-ulit na yumayakap sa aking likod na nanlalamig. Ang lumakong banig ay mamasa-masa na dahil sa ilang araw na hindi na arawan. Nakahiga akong patagilid. Ang payat kong kamay ay nakayakap sa aking dibdib. May kaunti pa akong lagnat mula nang mabasa ako ng ulan kagabi habang nagsasampay ng damit ng apo ko. Pero hindi ako nagreklamo. Baka sabihin na naman ng manugang ko, "Ganun lang, nagkasakit na? Umaarte lang kayo, Nay." Kinuha ko mula sa maliit na baol sa sulok ang luma kong blusa. Kupas na ang kulay berde nito dahil sa panahon. May bahagi na itong halos kasing nipis na ng papel na kapag hinila mo ng kaunti ay maaring mapunit. Ang blusang iyon ay regalo sa akin ni Tonyo, halos 30 taon na ang nakalipas. Mahirap pa kami noon. 1 buwan siyang nag-ipon bago niya ako dinala sa bayan para bilhan ng bagong damit. Nang ibigay niya sa akin, nagbiro pa siya, "Isuot mo yan, para kang dalaga ulit. Sinong mag-aakalang may 2 ka ng anak?" Isinusuot ko lang ang blusang iyon sa mga espesyal na okasyon. Iniingatan na parang kayamanan. Ngunit ngayon, kinuha ko ito para tahiin at yakapin habang natutulog para mabawasan ng lamig. Sa ilalim ng madilim na ilaw, ipinasok ko ang sinulid sa karayom. Nanginginig ang mga kamay. Sinubukan kong ayusin ang bawat tahi, ngunit mahina na ang aking kamay at malabo na ang mata. Nakasanayan na lang ang pagtahi. Habang nagtatahi, bumulong ako, "Tonyo, kung mahal mo ako, kunin mo na ako." Alam kong nanghihina na ako, ngunit maging ang lumang blusang ito na lang ang tanging bagay na nagpaparamdam sa akin ng kaunting pagmamahal, ng kaunting init mula sa aking asawa, at ng mga taon kung kailan ako ay isang babaeng pinapahalagahan. Kinabukasan, hindi ko pa naitatago ang blusa nang maagang umuwi ang manugang ko. Nakita niya ang lumang damit sa ibabaw ng baol. Kumunot ang noo niya. "Nilabas niyo na naman ba yung mga lumang gamit? Ang sikip na nga ng bahay. Nay, alam niyo ba yon?" Nanahimik lang ako. Dahan-dahang tinupi ang blusa. Iniisip na itatago ko na lang ito ng maigi kinabukasan. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang isang bagong karayom na tumusok sa puso ko. Sakto matapos kong tahiin ang huling hibla sa manggas. Tanghali, habang naglalaba ako, aksidente kong nabitawan ang bote ng fabric conditioner, isang mamahaling uri na kalibili lang ni Jessica. Bumasag ang bote at ang matapang na amoy ay sumingaw sa hangin. Nagulat ako at yumuko para pulutin ang mga piraso, ngunit huli na. Bumaba ang manugang ko mula sa itaas, nanlilisik ang mga mata. "Ano ba yan, Nay? Anong ginawa ninyo? In-order ko pa yan online.
1 linggo bago dumating. Mahigit ₱500 yan. Alam niyo ba? Mahina akong humingi ng tawad, ngunit hindi pa siya tapos. Sa totoo lang, Nay, huwag na po kayong gumalaw ng kahit ano. Matanda na kayo. Pakiusap, umupo na lang kayo. Para sa kapakanan ko. Yumuko ako, hindi magawang tingnan ng anak kong nakatayo sa sala. Hawak ang isang basong tubig. Malinaw na naririnig ang bawat salita, ngunit nanatiling tahimik. Nang hapong iyon, humingi ako ng ₱200 sa manugang ko para pambili ng gamot sa rayuma. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa pabago-bagong panahon, ang mga tuhod ko ay parang tinutusok ng karayom. Ngunit bago pa man ako matapos magsalita, tinanong niya ako pabalik, "Anong iniinom niyo at parang araw-araw? Umiinom kayo ng gamot, pero hindi naman kayo gumagaling." Kinagat ko ang aking labi at tumalikod. Sa bulsa ko noong araw na yon, ₱5 at ilang tableta ng gamot na binili ko pa noong nakaraang linggo na lang ang natitira. Naubos ko na ang gamot, pero ang sakit ay naroon pa rin. Pagsapit ng gabi, naupo ako sa hagdanan sa likod bahay. Ang huling sinag ng araw ay dumampi sa aking mga kamay, kulay dilaw at maputla. Niyakap ko ang blusang katatahi ko lang, idiniin sa aking dibdib, na para bang niyayakap ko ang buong nakaraan. Inakala ko noon na ang pamumuhay kasama ang mga anak at apo ang pinakamasayang bagay. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay isa akong bisitang pabigat. Lahat ng bagay ay kailangan kong hingin. Lahat ng kakainin ay kailangan kong tantyahin. Lahat ng sasabihin ay kailangan kong sukatin. Ako, isang ina na nagsumikap para mapag-aral ang anak, ngayon ay kailangang magpaalam para kumain, para magpahinga, para mabuhay bilang isang tao. Ang dapit hapon ay nag-iwan ng mahabang anino sa sahig. Ang anino ko ay umabot sa lumang pader. Tiningnan ko ang sarili kong anino. Baluktot, maliit, nanginginig. Tulad mismo ng pagkatao ko ngayon. Tinanong ko ang aking sarili, nabubuhay pa ba talaga ako? O nag-e-exist na lang sa isang anyo na walang pangalan? Isang posisyon na hindi masabi, hindi bisita, pero hindi rin pamilya. Linggo noon, sobrang init ng sikat ng araw at ang hangin ay parang apoy na humahampas sa mukha. Maaga pa lang, gumising na ako para magwalis, maglinis ng sala at labhan ang damit ng buong pamilya. Pagkatapos, nagluto ako ng lugaw para sa apo ko. Umuwi si Jessica galing palengke. Bitbit ang maraming pinamili. Pagpasok pa lang sa pinto, sumigaw na siya, Nay, tingnan niyo nga po kung may gulay diyan. Pakihugasan naman po ng isang mangkok. At kumuha na rin po kayo ng ilang pirasong kalamansi." Nagsasampay ako noon. Narinig ko siya kaya pumasok ako sa kusina. Medyo mataas ang ref, kaya kinailangan kong tumingkayad para makuha ang gulay. Pag-abot ko, isang tray ng itlog ang nahulog at tumama sa paa ko. Napasigaw ako sa sakit. Gumulong ang ilang itlog sa sahig. Nagmamadali akong pinulot ang mga ito. Bumubulong, "Bakit ba ang dulas?" Pumasok si Jessica at nakita ang nangyari. Kumunot ang noo niya. "Diyos ko, Nay, anong ginawa niyo at natapon lahat ng itlog? Matanda na po kayo. Dapat lahat ng bagay iniingatan." Natigilan ako. Mahinang nagsabi, "Pasensya na anak. Pupulutin ko." Paano kung nabasag lahat? Ilang daang piso rin yan. Hindi yan mura. Ang kanyang boses ay sintalas ng kutsilyo. Tahimik akong yumuko para pulutin ang bawat itlog na gumulong sa ilalim ng aparador. Naninikip ang likod ko at humahapdi ang mga mata, pero hindi ko pinunasan. Ayokong maging mahina sa harap niya. Ang manugang na inakala kong mamahalin din ako kung magiging mabuti ako sa kanya. Nang maayos na ang lahat, lumabas ako sa bakuran para hugasan ang gulay. Pinunasan ko ang pawis sa noo. Nanginginig ang kamay ko sa pagod at namaga ang paa dahil sa natapakan kong matigas na bagay kanina. Pero tiniis ko at hindi nagreklamo. Tanghalian, nagtipon ang buong pamilya sa hapagkainan.
Naghanda si Jessica ng isang kaldero ng tinolang manok, isang recipe na natutunan niya online. Si Carlo ay nasa kabisera ng mesa, karga ang kanyang maliit na anak na babae. Masayang nakikipagtawanan. Gumaan ang pakiramdam ko. Naisip ko, sige na, basta't masaya ang mga anak at apo ko, kahit mahirapan ako ng kaunti, ayos lang. Tahimik akong naupo sa isang sulok, kumuha lang ng kaunting gulay at hibla ng manok. Sa halos buong oras, abala ako sa paghimay ng manok para sa apo ko at paghahalo ng sabaw sa kanyang lugaw. Sanay na akong kumain ng kaunti at huli, sanay na ipaubaya ang masarap na bahagi sa iba. Isang ugali na nakuha ko sa maraming taon ng pagiging ina. Habang masayang kumakain ng lahat, biglang nagsalita si Carlo. Nay, dahan-dahan lang po sa kanin. Hindi na pumura ang bigas ngayon. Natigilan ang kamay ko. Ang buong mesa ay sandaling natahimik bago nagpatuloy na parang walang nangyari. Si Jessica ay kumuha pa ng sabaw. Ang apo ko ay patuloy sa pag-iingay. Ngunit sa loob ko, may kung anong gumuho, parang isang malamig na hangin na pumasok sa bintana at tumagos. Diretso sa aking puso. Ibinaba ko ang aking mga kubyertos, yumuko, at pilit na ngumiti. Kaunti lang naman kinakain ko. Matanda na. Hindi na gaanong kumakain. Hindi na umimik pa si Carlo. Abala na sa pagsubo ng pagkain sa kanyang anak. Naupo ako roon. Pinapanood ang kumukulong sabaw. Ang usok ay humahapdi sa aking mga mata. Hindi ko alam kung usok ba yon ng tinola o mga luhang nagsisimula ng tumulo. Minsan, nagtiis akong magutom para lang may maipambayad si Carlo sa eskwela. Minsan, kanin at asin lang ang kinain ko sa loob ng isang buwan para may pambili ng gamot niya noong nagkasakit siya. Minsan, naglakad ako ng ilang kilometro para lang makabili ng masarap na isda na ipapabaon ko sa kanya. Ngunit ngayon, sa isang mangkok lang ng kanin at kaunting gulay, pinagsabihan ako ng sarili kong anak dahil hindi na mura ang bigas. Ang mga salitang hindi na mura ay parang kutsilyong humiwa sa aking mga alaala. Ipinaalala nito sa akin na hindi na ako mahalaga sa bahay na ito. Lahat ng kinakain ko, lahat ng ginagamit ko ay maaaring maging isang pabigat. Pagkatapos kumain, tahimik akong naghugas ng mga plato. Ang malamig na tubig ay humahapdi sa naninigas kong mga daliri. Kinagat ko ang labi, binilisan ng paghugas at tinipon ang basura para itapon sa labas. Sa bakuran, matindi pa rin ang sikat ng araw. Ang anino ko ay humaba sa pader. Isang aninong hukot at tahimik. Bigla kong naalala ang nanay ko. Pumanaw siya noong ako'y nasa 30. Anyos pa lang, hindi man lang naranasan ng pagtanda dahil sa atake sa puso. Noon, ipinangako ko sa sarili ko. Kapag ako naman ang tumanda, mamumuhay ako ng payapa kasama ang aking mga anak at apo. Hindi ko hahayaang maging malungkot ako tulad niya. Ngunit ngayon, narito ako. Napapaligiran ng mga anak at apo, ngunit mas malungkot pa kaysa dati. Pagsapit ng gabi, nakahiga ako sa banig. Masakit ang likod ko dahil walang kutsyon. Hindi ako makatulog. Ang sinabi ni Carlo kaninang tanghali ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Parang isang sugat na laging ginagalaw. Nay, dahan-dahan lang po sa kanin. Hindi na pumura ang bigas ngayon. Humarap ako sa pader. Niyakap ang aking mga balikat. Tumitibok pa rin ang puso ko, ngunit bawat tibok ay parang bato sa bigat. Hindi dahil sa bigas, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa puso ng anak ko. Hindi na ako ang kanyang ina. Nang hapong yon, humina na ang sikat ng araw. Katatapos ko lang labhan ang maliliit na damit ng apo ko at isasampay na sana nang marinig ko ang sigaw ng manugang ko mula sa kusina. Nay, pakitapon na rin po yung basura sa labas. Ang baho na po sa loob ng bahay. Tumango ako. Kahit masakit pa ang mga binti ko sa paulit-ulit na pag-akyat baba sa hagdan, alam kong kung tatanggi ako, may maririnig na naman akong bulungan. Tahimik kong isinilid ang basura sa isang plastic bag. Kinuha ang isang tungkod na kawayan bilang suporta.
at dahan-dahang naglakad papunta sa dulo ng eskinita. Maliit ang eskinita, puno ng lumot ang mga pader, at may mga ligaw na bougainvillea na tumutubo. Mabagal ang aking paglakad, nanginginig ang kamay at nakatingin sa lupa dahil takot akong matisod. Pagdating ko sa tapunan ng basura, may isang boses sa likod ko. Mahina, garalgal, ngunit malambing. "Uy ate, magtatapon din po kayo ng basura sa oras na to?" Nagulat akong lumingon. Isang maliit na matandang babae. Puti na ang buhok, kulubot ang muka. Ngunit kumikinang ang mga mata at may mabait na ngiti. Nakasandal siya sa puno ng sampalok, katabi ang isang bag ng lottery tickets at isang lumang bayong na sira na ang hawakan. "Opo, kararating ko lang po kasi dito sa anak ko ilang buwan na. Ngayon ko palang natututunan ng daan." Pinagmasdan ako ng matanda. "Sa anak na lalaki? Nako, parang ako dati. Pero ngayon, nangungupahan na lang ako mag-isa. Hindi payapa ang buhay kapag nakikisama, ate." Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataong narinig ko ang isang matanda na nagsabi niyon ng may ganoong kalmadong tono. "Hindi po kayo natatakot mag-isa?" Siyempre natatakot. Pero mas gugustuhin ko pang matakot sa kalungkutan kaysa matakot sa masasakit na salita ng pamilya. Natigilan ako. Para bang tinamaan niya ang pinakamasakit na bahagi ng puso ko. Nagpakilala ang matanda bilang Aling Nena. Maagang nabiyuda at ang dalawang anak ay parehong nagtatrabaho sa malayo. Paminsan-minsan, nagpapadala ng pera, pero parang obligasyon lang. Nagtitinda siya ng lottery tickets para mabuhay at nangungupahan sa likod ng kapilya. Paminsan-minsan, binibigyan siya ng mga madre ng gulay. Habang nakikinig ako sa kwento niya, para bang may isang pinto na nagbukas sa aking isipan. Isang matandang katulad ko na inakala ring ang mga anak ang magiging sandalan, ngunit natuklasan ding hindi palaging ganoon. Hindi ako gaanong nagsalita, ngunit ang tingin ko kay Aling Nena ay parang nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Payat, mukhang pagod, ngunit mayroong lakas. Hindi siya mukhang matanda lang. Nabubuhay siya, kahit simple. Naupo kami sa hagdanan sa dulo ng eskinita. Nagpapahinga at humihinga ng hangin ng hapon. Sa malayo, maririnig ang mahinang tunog ng kampana ng kapilya. Unti-unti nang nagbabago ang kulay ng langit. Isang kulay kahil na bumabalot sa mga lumang bubong. Ang mga ordinaryong tunog, ang hihip ng hangin, ang lagitik ng bisikleta, ang tawagan mula sa kalapit na tindahan ng gulay, ay biglang naging napakapayapa. Hindi ko alam kung bakit gumaan ang pakiramdam ko. Hindi kailangang magsalita ng marami. Ang pagkakaroon lang ng isang kaedad, kapareho ng sitwasyon, na nakaupo sa tabi ko sa isang simpleng sandali ay sapat na para maramdaman kong hindi ako tuluyang invisible sa mundong ito. Bago kami maghiwalay, sinabi ni Aling Nena, "Kung may oras ka, ate, daan ka sa tinitirhan ko. Maliit lang ang kwarto, pero mainit ang pakiramdam. Walang nakikialam, walang naninita. Kahit kanin at kangkong na may bagoong, masarap na." Ngumiti ako, nagpipigil ng luha. Dadaan ako. Matagal na akong hindi nakakain ng isang payapang pagkain. Nang gabing iyon, bumalik ako sa pamilyar na bahay kung saan maliwanag ang mga ilaw, ngunit malamig ang pakiramdam. Ang mga anak at apo ko ay kumakain, nanonood ng TV, nagtatawanan. Ngunit walang nagtanong kung saan ako galing, kung pagod ba ako, o kung may nakausap ba ako. Pagdating ko, inilagay ko ang basura sa basurahan, naghugas ng kamay at paa, at pumasok muli sa pamilyar kong sulok sa pasilyo. Walang pinto, walang kutsyon, isang manipis na banig at isang malambot na unan lang. Nakahiga ako roon, nakatingin sa likod bahay kung nasaan ang bakod at ang bougainvillea na patuloy na nalalaglag ang mga talulot. Naisip ko, sa kabila ng bakod na yon, may isang taong nakikinig sa akin. May isang taong hindi ako hinuhusgahan na mahina. Hindi ako pinagsasabihan na kumain ng kaunti. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon,
Uminit ang puso ko. Hindi dahil sa may tinola sa bahay o may aircon, kundi dahil alam kong sa labas, maaari pa rin akong maging isang ordinaryong tao, hindi isang anino. Ipinatong ko ang mukha sa unan. Hindi ako umiyak, ngunit basa ang gilid ng aking mga mata. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil bigla kong naunawaan. Minsan, ang liwanag ay hindi nagmumula sa ilaw sa loob ng bahay, kundi mula sa isang estranghero sa likod ng bakod. Mula ng hapong iyon, kami ni Aling Nena ay naging kakaibang magkaibigan. Hindi kailangan ng usapan. Tuwing hapon, kapag nagtatapon ako ng basura, nagkikita kami sa dulo ng eskinita. Minsan, may dala akong kaunting kakanin. Minsan, inaabutan niya ako ng suman na nakabalot sa dahon ng saging. Maliit at simpleng mga regalo, ngunit para sa akin, napakahalaga. Nagsimula akong abangan ng hapon ang pag-upo sa tabi ni Aling Nena sa ilalim ng puno at pakinggan ang kanyang mga kwento noong nagtatrabaho pa siya sa probinsya at ang dalawang anak niyang malayo na tumatawag lang para itanong kung okay lang ba kayo, Nay? Bago magmadaling magpaalam, habang nakikinig ako, para kong sinasalamin ang sarili ko. Isa ring ina na nagpuyat para palakihin ang anak, nag-ipon ng bawat sentimo para makapag-aral ito, ngunit ngayong matanda na, kailangang maghintay sa bawat tingin, bawat salita. Isang hapon, sinabi ko kay Aling Nena, bukas, kung may oras ka, magluluto ako ng paksiw na isda. Halika, sabay tayong mananghalian. Tiningnan niya ako. May halong gulat at tuwa sa kanyang mga mata. Nako, pwede ka bang magluto sa bahay ng anak mo? Bahagya akong ngumiti. Hindi. Iluluto ko ang para sa akin. Ang kanila, kumakain sila ng mga pagkaing banyaga. Ako, gusto ko lang kumain ng isang beses na may kausap sa harapan ko. Kinabukasan, maaga akong gumising. Pinili ko ang ilang maliliit na isda na palihim kong itinabi noong nagluto si Jessica ng sinigang. Niluto ko ang isda sa suka, bawang at luya. Ang bango ng paksiw ay kumalat sa maliit na kusina at gumaan ang pakiramdam ko. Nagluto rin ako ng isang mangkok ng sabaw ng gulay. Walang espesyal, ngunit ito ang pagkain na inihanda ko para sa isang taong handang kumain kasama ko. Walang husga, walang simangot, walang pagbibilang ng bawat subo. Bago magtanghali, nang umalis ang pamilya ni Jessica papuntang mall, kinuha ko ang isang banig at inilatag sa ilalim ng puno ng mangga sa likod bahay. Ang lilim ng puno ay malamig at ilang tuyong dahon ang nagsilbing dekorasyon sa aming simpleng handa. Isang maliit na kaldero ng paksiw, isang mangkok ng mainit na sabaw, isang platito ng nilagang gulay at 2 tasa ng kanin. Mahina akong tumawag sa kabilang bakod. Aling Nena, halika na. Kain na tayo. Wala pang 10 minuto. Dumating na siya. Hawak ang kanyang sombrero, ngumingiti. Nako, ang tagal ko nang hindi naiimbitahan sa isang kainan. Naupo kami ng magkaharap. Walang magarbong mesa, walang mamahaling upuan. Isang lumang banig at 2 pusong matanda na nagpipigil ng luha dahil sa isang napakaliit na bagay. Ang makakain ng magkasama, ang makapag-usap, ang makita ang isa't isa bilang tao, hindi bilang pabigat. Kumuha si Aling Nena ng isang piraso ng isda, isinawsaw sa suka, at nag-uunahan na ang luha sa kanyang mga mata. Itong lasa na to, naalala ko ang asawa ko. Ganito siya magluto dati. Maalat-alat, maasim-asim. Ilang dekada ko nang hindi natitikman ulit. Ngumiti ako. Nanginginig ang kamay habang sinasalinan siya ng sabaw. Naalala ko rin si Tonyo. Mahilig yun sa maanghang. Noong nabubuhay pa siya, tuwing linggo, nagluluto ako ng maanghang na isda at kinakain namin kasama ng nilagang kamote. Bumuntong hininga si Aling Nena. Mga ina na tayo, mga lola, pero kailangan pa nating itago ang pagkain natin. Piliin ang mga salita natin. Anong silbi ng buhay kung ganito sa edad natin?
Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako, ngumuya ng kanin, habang naninikip ang lalamunan. Bumuhos ang aking luha sa aking kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaiyak ako ng walang takot na may makakita. Pagkatapos kumain, naghugas ako ng mga plato habang si Aling Nena naman ay nagwawalis ng mga dahon. Dalawang matandang hukot na, tahimik na gumagawa ng maliliit na bagay, ngunit ang puso ay magaan. Kailanman ay hindi ko naramdaman na ganito kasignifikante ang isang pagkain. Hindi dahil sa ulam, kundi dahil nabuhay ako bilang isang tunay na tao. Naupo ako sa may pintuan, yakap ang lumang blusa na alaala ni Tonyo, at bumulong. Tonyo, kumain ako ngayon na may kasama. Nakita mo ba? Hindi ako nag-iisa tulad ng dati. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang anino ko sa sahig na mukhang malungkot. Ngunit ang panandaliang saya ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Jessica. Nakita niya ang bakas ng banig at ang dalawang kakaibang mangkok sa lababo. Nagsimula siyang maghinala at kinabukasan, lahat ay gumuho na parang isang biglaang bagyo sa aking marupok ng buhay. Nanahimik ako. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tanghalian ng paksiw at sabaw ng gulay ay magiging dahilan ng ganitong galit. Sasagot pa sana ako, pero nanikip ang lalamunan ko. Alam niyo ba, Inay, na yung pagkain, yung mga sangkap, yung kuryente, yung tubig, lahat ng yan, pera namin ang ginagastos. Nakatira kayo dito nang walang binabayaran, tapos magpapasok pa kayo ng ibang tao. Paano kung magkasakit yon? Paano kung may kinuha siya? Sino ang mananagot? Bawat salita ay parang pako na bumabaon sa puso ko. Hindi dahil sa sakit ng mga salita, kundi dahil tama siya. Nakatira ako rito nang walang ambag na pinansyal. Wala akong karapatang magdesisyon. Isang maliit na bagay lang na labas sa inaasahan ay sapat na para maging pabigat ako. Sakto namang dumating si Carlo galing trabaho at nakita kaming magkaharap sa kusina. Anong nangyayari dito? Humarap si Jessica sa asawa, matigas ang boses. Ang nanay mo, nagpakain ng tagalabas dito sa bahay. Gumamit pa ng mga gamit natin. Paano kung may sakit yon at nahawa tayo? Sino ang mananagot? Tumingin sa akin si Carlo, nag-aalangan ng mga mata. Gusto kong may sabihin siya, kahit isang salita para ipagtanggol ako. Ngunit bumuntong hininga lang siya at tumalikod. Matanda na po kayo, Nay. Dapat mas nagpapahinga na lang po kayo. Iwasan na po natin ang mga ganitong bagay. Yun lang. Hindi pinagalitan ng asawa. Hindi ipinagtanggol ng ina. Hindi man lang ako tiningnan. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakaalis sa kusina. Ang alam ko lang, pagbalik ko sa aking sulok, hindi. Sa pasilyo, ang nararamdaman ko ay hungkag, hindi galit, hindi lungkot, kundi durog. Nang gabing iyon, habang inilalatag ko ang banig, muling nagsalita si Jessica. Kinausap niya si Carlo, pero sinadya niyang lakasan para marinig ko. Masyado nang masikip yung bodega para kay nanay. Dito na lang siya sa pasilyo. Hindi naman niya kailangan ng malaking espasyo. Ilipat na lang natin yung mga gamit doon para maging palaruan ng bata. Kailangan ng mga bata ng sariling lugar. Narinig ko ang bawat salita. Wala nang kailangang idagdag. Hindi ako natulog ng gabing yon. Nakahiga lang ako. Dilat ang mga mata, nakatingin sa kisame kung saan may mga butiking naghahabulan. Ang hangin mula sa siwang ng pinto ay nanunuot sa aking likod. Kinabukasan, binuhat ni Carlo ang mga lumang gamit mula sa bodega. Nay, tiis lang po muna kayo sa pasilyo. Aayusin ko na lang po yung isang kwarto para sa inyo. Tumango lang ako. Hindi ko tinanong kung kailan. Alam kong walang magiging kwarto. Ang bahay na ito ay walang lugar para sa akin. Inilipat ko ang aking banig at kumot sa pasilyo, malapit sa kusina. Sakto lang ang espasyo para makahiga ako, ngunit katabi mismo ng banyo. Sa tuwing may magbubukas ng pinto, ang amoy ng air freshener ay sumisingaw. Nasasanay na ako sa amoy na yon.
tulad ng kung paano ako nasanay na hindi na ako bahagi ng pamilyang ito. Nang gabing iyon, nilagnat ako, marahil dahil sa malamig at mamasa-masang lugar. Tiniis kong lunukin ang ilang natitirang gamot. Walang nakakaalam, walang nagtanong. Hating gabi, nagising ako dahil sa lamig. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa pasilyo. Nililipad ang manipis kong kumot. Nanginginig ako. Niyakap ang aking sarili na parang isang bata. Naisip ko, kung mamatay ako ngayong gabi, dito sa pasilyo, gaano katagal bago malaman ng anak ko? Hindi ko alam at ayoko nang malaman. Kinabukasan, napagdesisyonan ko na. Isinulat ko ang pangalan ni Mang Tonyo sa loob ng lumang blusa, maingat na itinupi sa isang bag. Inayos ko ang ilang damit, ang mga litrato at palihim na tinipon ng lahat ng maliliit na bagay na pag-aari ko. Walang nakakaalam na isang matandang hukot na, ngayong gabi, ay tahimik na naghahanda para sa isang pagtakas mula sa mismong bahay na pinangarap niyang maging kanlungan sa kanyang pagtanda. Maulap ang kalangitan mula pa kaninang umaga. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga basa sa malamig na sahig. Nagising ako na masakit ang likod at may mahinang ubo. Ang basang banig at manipis na kumot ay hindi sapat para painitin ang isang matandang katawan. Ngunit pinilit kong bumangon, tinupi ang kumot at dahan-dahang pumasok sa kusina para maghanda ng almusal. Habang naghuhugas ako ng gulay, lumabas si Jessica mula sa kanyang silid, karga ang anak, nakasimangot. "Nay, bakit hindi po kayo nagluto ng lugaw para sa bata? Sinabi ko na po kahapon, di ba?" Natigilan ako. Nahihilo ako dahil sa lagnat at nakalimutan kong magbabad ng bigas. "Pasensya na, anak. Masama ang pakiramdam ko kanina, hindi ko na nagawa." "Masama ang pakiramdam? Nasa bahay lang naman kayo buong araw. Yan lang ang trabaho ninyo, hindi nyo pa nagawa." Matigas ang kanyang boses. Yumuko ako. Nagpatuloy sa paghugas ng gulay, ngunit ang puso ko ay nagsisimula ng kumulo. Bumaba si Carlo mula sa itaas, akmang lalabas kasama ang anak. Nang marinig ang usapan, tumayo lang siya sa may hagdan, hindi nagsalita. Nakita ko ang anak kong nakatingin sa kanyang cellphone, nagkukunwaring walang nangyayari. Nagpatuloy si Jessica. "Ilang beses ko na pong sinabi, ang pagtira dito ay hindi lang para umupo. Nandito po kayo para tumulong, hindi para paalalahanan ko pa sa bawat gawain." Nag-angat ako ng tingin. Tinitigan siya ng diretsyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naging garalgal, ngunit matatag ang aking boses. "Nandito ako bilang ina niyo, para alagaan ang apo ko, para tumulong, hindi bilang katulong." Nasasaktan ako sa sinasabi mo. Biglang tumahimik ang paligid. Maging ang tunog ng tubig mula sa gripo ay parang huminto. Tiningnan ako ni Jessica, nanlalaki ang mga mata. "Anong sabi niyo? Nasasaktan kayo?" Hindi na ako yumuko. Tumayo ako ng tuwid, kahit hukot na ang likod ko, kahit nanginginig ang mga binti ko. Alam kong kung hindi ako magsasalita ngayon, habang buhay na akong mananahimik. Hindi ako makina na nagtatrabaho lang at hindi napapagod. May damdamin din ako. Dati, ako ang haligi ng pamilyang ito. Hindi isang sobrang gamit na inilagay lang sa pasilyo. Mapaklang ngumiti si Jessica at humarap kay Carlo. "Narinig mo ba yon? Sinasabi ng nanay mo na tinatrato ko siyang katulong." Nanatiling tahimik si Carlo. Hinintay kong magsalita ang anak ko, kahit isang salita lang para ipagtanggol ako. Naghintay ako, tulad ng paghihintay ko sa loob ng maraming taon. Ngunit bumuntong hininga lang siya, hindi ako tiningnan, at tumalikod. Ngumiti ako. Ang pinakapait na ngiti na nagawa ko sa buong buhay ko. Nang hapong iyon, hindi ako kumain. Nakahiga lang ako sa may pintuan, yakap ang blusang alaala ni Tonyo. Nagsimula na namang umulan. Ang tunog ng ulan ay humalo sa ingay ng mga lamok, lalong gumugulo sa isipan ko. Inisip ko ang buhay ko, set taon, isang buong buhay ng pagsasakripisyo
para sa asawa at anak. Ngunit sa huli, kailangan kong ipaglaban ang bawat metro, kuwadrado ng pasilyo, bawat mangkok ng kanin, bawat karapatang mapagod. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Tinipon ko ang aking mga gamit, ilang lumang blusa, ang kupas na naming wedding picture, ang panyong may pangalan ni Tonyo, ilang gamot sa rayuma, at ang birthday card mula sa unang kaarawan ng apo ko, ang tanging bagay sa bahay na may nakasulat na Lola gamit ang pulang Crayola. Isinilid ko lahat sa isang bag at nagsulat ng isang maliit na papel na ipinatong ko sa banig. Hindi na kaya ng katawan kong mabuhay bilang isang anino sa bahay na ito. Aalis na ako. Huwag ninyo akong sisihin. Huwag ninyo akong hanapin. Inilagay ko ang bag sa isang sulok at tahimik na naupo sa tabi ng pinto. Hinintay kong gumabi, huminto ang mga yabag, mamatay ang mga ilaw at tumahimik ang tawanan. Sa dilim, aalis ako. Walang galit, walang sama ng loob, walang iyak. Lalabas lang mula sa isang lugar na hindi na kayang kupkupin ang puso ko. Napakatahimik ng gabing iyon. Walang buwan, walang bituin. Maging ang mga sasakyan sa labas ay bihira. Patay na ang lahat ng ilaw sa bahay. Si Carlo ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, yakap ang anak. Si Jessica naman, marahil ay nagse-cellphone sa dilim, paminsan-minsan ay tumatawa, na para bang nakalimutan na may isang matandang ina na nakahiga sa pasilyo, nananakit ang likod dahil sa malamig na panahon. Dahan-dahan akong bumangon. May ubo pa rin sa aking dibdib, ngunit pinigilan ko ito, takot na may magising. Kinuha ko ang bag na inihanda ko kaninang hapon. Naglakad akong nakayapak sa malamig na sahig. Bawat hakbang ay parang tumatapak sa yelo. Patay na ang ilaw sa pasilyo. Tanging ang malabong liwanag mula sa bintana ng sala ang nagsisilbing gabay. Dahan-dahan akong nagtungo sa likod bahay kung saan naroon ang mababang pader na katabi ng eskinita. Ang pader na yon ay ipinagawa noon ni Carlo para tamnan ng bougainvillea. Ngayon, ang mga bulaklak ay tuyo na, nalaglag sa lupa. Naalala ko, dati, nakatayo ako sa loob ng bakod, nakatingin sa labas, nangangarap na sana'y makalayo ako, kahit ilang araw lang, mabuhay ng magaan. At ngayon, ginagawa ko na. Lumapit ako sa pader, inilipat muna ang bag sa kabilang panig. Ang pader ay hanggang balikat ko lang, ngunit para sa isang matandang nanginginig na ang kamay at nangihina na ang binti, ito ay isang mahabang paglalakbay. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa semento, ginamit ang tuhod bilang suporta, at sinubukang itulak ang aking sarili pataas. Ilang beses dumulas ang kamay ko, nagasgas sa magaspang na pader. Kinagat ko ang labi para hindi mapasigaw. Basa ng pawis ang likod ko. Sa wakas, sa lahat ng aking lakas, nagawa kong gumulong sa kabilang panig. Bumagsak ang katawan ko sa tuyong damo. Bahagyang tumama ang ulo sa isang puno. Nakahiga ako roon, humihingal. Kusang tumulo ang aking mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil pinalaya ko na ang aking sarili. Sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, naghihintay si Aling Nena. Hawak niya ang isang bote ng maligamgam na tubig. Bumubulong, "Lola, kaya mo po ba? Kanina pa ako kinakabahan." Lumapit ako, ngumiti ng bahagya at iniabot ang aking bag. Umalis na ako. Hindi na ako babalik. Inalalayan ako ni Aling Nena. Dahan-dahan kaming naglakad, papunta sa dulo ng eskinita. Mabagal ang aming paglakad, hindi dahil malayo, kundi dahil mahina na ang aking mga binti at pagod na ang aking puso. Nakarating kami sa maliit na nirerentahang kwarto niya, katabi ng kapilya. Isang lumang silid na yero ang bubong na tumutunog sa bawat ihip ng hangin, ngunit pagpasok ko, gumaan ang pakiramdam ko. Sa silid na ito, walang sumisigaw, walang mabibigat na yabag, walang masasakit na salita o mapanghusgang tingin. Inilapag ni Aling Nena ang aking bag at nagsalin ng tubig. "Maliit lang dito, pero ituring mo ng bahay mo.
Kung gusto mong magsalita, magsalita ka. Kung gusto mong matulog, matulog ka. Walang pakialamanan. Mabubuhay tayo para sa sarili natin, ha? Tumango ako. Nang gabing iyon, inilatag ko ang isang bagong banig sa sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako ng mahimbing. Walang panaginip, walang tumatawag sa pangalan ko, walang gumigising, walang nagmamadali, walang nagsasabing hindi na mura ang bigas. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatago sa siwang ng bintana ay nagpahapdi sa aking mga mata. Ngunit hindi ako umiyak. Tahimik kong tiningnan ang paligid. Ang simpleng espasyong ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Higit pa sa 4 na palapag na bahay ng anak ko. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang papel na isinulat ko kagabi. Inilagay ko ito sa ibabaw ng lumang banig sa mismong lugar kung saan ako natutulog dati. Manipis ang papel, nanginginig ang mga letra, ngunit bawat salita ay naglalaman ng lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng maraming taon. Umalis ako hindi dahil galit ako. Umalis ako dahil hindi ko na makilala ang sarili ko. Salamat sa pagpapaunawa sa akin na ang tahanan ay hindi kung saan may pagkain, kundi kung saan payapa ang puso. Sa unang umaga, hindi na ako nagising sa malamig na pasilyo, hindi na narinig ang mga yabag ng manugang ko o ang kalabog ng mga kaldero. Kakaiba ang pakiramdam, ngunit magaan. Umupo ako sa maliit na kwarto ni Aling Nena. Ang sikat ng araw ay tumagos sa lumang kurtina. Nag-iwan ng manilaw-nilaw na sinag sa aking buhok. Sa labas, ang tunog ng kampana ng kapilya ay marahan at payapa. Ngumiti ako, para akong nabuhay muli. Nagdala si Aling Nena ng isang mangkok ng mainit na lugaw at ilang piraso ng maalat na itlog. Simpleng almusal lang muna, ha? Mamaya mamamalengke ako. Kinuha ko ang mangkok at humigop. Walang naninikip sa lalamunan ko. Matagal na panahon na mula nang kumain ako nang hindi naririnig ang mga salitang, "Nay, dahan-dahan lang po sa kanin." Ang lugaw na yon, para sa akin, ay mas masarap pa sa anumang handaan. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, sa malaking bahay, nagsimula ang umaga sa isang kakaibang katahimikan. Nagising si Carlo na wala ako. Noong una, inisip niyang baka nasa likod bahay lang ako nagsasampay. Ngunit nang malapit na ang oras para ihatid ang anak niya sa eskwela at hindi pa rin ako nagpapakita, nagsimula na siyang magtaka. "Nakita mo ba si nanay?" Tanong niya habang nagsusuot ng sapatos. Sumagot si Jessica habang nag-aayos. "Hindi. Baka naglalakad-lakad lang. Hayaan mo, babalik din yon." Ngunit pagdating ng tanghali, umuwi siya mula sa trabaho at nakita ang nakatuping banig, ang kumot, ngunit wala na ang aking bag. Doon na siya kinabahan. Hinalughog niya ang lahat ng silid. Wala nang natira sa mga gamit ko maliban sa isang lumang damit na nakasabit. Walang laman ang kusina. Ang sulok sa pasilyo kung saan ako natutulog ay may isang piraso na lang ng papel na nakatupi sa ilalim ng unan. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang pamilyar kong sulat kamay. Umalis ako hindi dahil galit ako. Umalis ako dahil hindi ko na makilala ang sarili ko. Salamat sa pagpapaunawa sa akin na ang tahanan ay hindi kung saan may pagkain, kundi kung saan payapa ang puso. Napaupo siya sa hagdanan. Ang puso ay parang pinipiga. Nang hapong iyon, hinanap ako ni Carlo sa buong lugar. Nagtanong siya mula sa tindera ng gulay hanggang sa mekaniko sa dulo ng kalye. Lahat ay umiling. Si Jessica ay nanatiling walang pakialam. Hayaan mo na. Matanda na yon. Kailangan din niyang magliwaliw. Bakit ka ba nag-aalala? Ngunit hindi mapakali si Carlo. Alam niyang sa buong 70 taon ng buhay ko, hindi ako kailanman umalis mag-isa. Noong bata pa siya, para sa kanya at sa tatay niya. Nang tumanda, para sa apo niya. Hindi ako kailanman umalis nang walang paalam. Nagsimula na siyang tunay na mag-alala. Nang gabing iyon, nag-post si Carlo sa social media. Ang nanay ko, 70 taong gulang,
Umalis ng bahay ng walang paalam. Kung sino man ang makakita sa kanya, pakiusap, ipaalam ninyo sa akin. Nay, nagkamali po ako. Sana po ligtas kayo. Kasama ng post ang isang litrato ko habang karga ang aking apo. Mabilis na kumalat ang post. May mga naawa, may mga bumatikos, at may mga nagalit. Ang mga komento ay parang asin sa sugat ni Carlo. Anong klaseng ina ang aalis ng bahay sa ganyang edad? Dahil nasasaktan siya, hindi dahil galit. Sa sariling bahay, tinatawag na nanay, pero sa pasilyo pinapatulog? Ang sakit naman. Yung linyang hindi na mura ang bigas, tumatak talaga sa akin. Binasa ni Carlo ang mga komento at para siyang binagsakan ng langit at lupa. Magdamag siyang nanood ng CCTV, tiningnan ang mga lumang litrato, pinakinggan ang boses ko sa mga video. Nakita niya ang bawat pagyuko ko, ang bawat pagbuntong hininga, ang bawat pagdaan ko sa kanya na hindi man lang niya tinanong, "Kumusta ka na, Nay?" Nagsimula niyang maintindihan. Hindi ako umalis dahil sa galit. Umalis ako dahil wala nang nangangailangan sa akin. Samantala, ako, ng gabing iyon, ay nakaupo sa labas ng kwarto kasama si Aling Nena, may hawak na mainit na tsaa. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa yero at ang hangin ay malamig. Hindi ko alam na hinahanap ako ng anak ko. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi sa social media. Wala akong cellphone, walang nagbabalita. Ngunit ang puso ko ay magaan. Buong buhay ko, nabuhay ako para sa iba. Ngayon, nabubuhay ako para maging ako ulit. Tumingala ako sa langit. Unti-unting nawala ang mga ulap at lumitaw ang ilang bituin. Bumulong ako. Tonyo, nakaalis na ako. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil hindi ko na kayang maging mahina pa. 3 araw na akong kasama ni Aling Nena at nasanay na ako sa takbo ng buhay dito. Ang kwarto ay maliit, gawa sa yero at lumang kahoy, ngunit laging malinis at amoy sabon. Tuwing umaga, gumigising kami ng 5:00. Nagpapakulo ng tubig, nagwawalis ng bakuran. Naghihilamos ako sa labas, tinitingnan ang sarili ko sa isang lumang palanggana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malinaw kong nakita ang aking mukha. Hindi na ako natingin sa salamin ng banyo, kundi isang tunay na pagtingin sa sarili. Mas marami na pala akong puting buhok, humpak ang pisngi, malabo ang mata. Ngunit sa refleksyon ko, may nakita akong matagal nang nawala. Nakita kong isa pa rin akong tao. Pagkatapos uminom ng tsaa, naglakad ako papunta sa kalapit na kapilya. Maliit lang ito, may lumang bubong na puno ng lumot. Isang batang pari, payat at mahinahon magsalita, ang bumati sa akin. "Magandang umaga po, Lola. Ngayon lang po kayo napadpad dito?" Tumugon ako at naupo sa isang bangko sa ilalim ng puno. May mga ibong nag-aawitan, may ilang matatandang nagdidilig ng halaman. Ang puso ko ay naging kasing payapa ng tubig. Sinabi ko sa pari, nakalilipat ko lang. Hindi siya nagtanong kung saan ako galing o bakit. Tumango lang siya. Kung saan po may kapayapaan, doon po ang tahanan. Muntik na akong maiyak sa sinabi niya. Tanghalian, nagluto si Aling Nena ng simpleng pagkain. Sabaw ng gulay, piniritong isda at itlog na maalat. Kumain ako ng maayos. Walang nag-aayos ng hiwalay na upuan para sa akin. Walang nagpapaalala na kumain ako ng kaunti. Pagkatapos, habang naghuhugas ako ng pinggan, si Aling Nena naman ay naglalala ng basket. Nagkuwento siya tungkol sa buhay niya dati. Nakikinig ako at ang pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang ang aking pagtanda. Gabi, nagkakape kami sa labas. Ang tunog ng kampana mula sa kapilya ay parang tibok ng puso. Ikinuwento ko sa kanya noong nilagnat si Carlo, noong 7 taong gulang pa lang siya at kinailangan ko siyang buhatin ng 2 kilometro papunta sa health center. Si Aling Nena naman ay nagkwento tungkol sa anak niyang nag-asawa ng maaga at bihira ng magparamdam. Hindi kami nagrereklamo. Naglalabas lang kami ng mga alaala. Kinabukasan, sumama ako kay Aling Nena sa palengke.
Nagbenta siya ng lottery tickets habang ako naman ay tumulong sa isang tindera ng suman. Ang tagal ko nang hindi nakaupo sa labas, nakakarinig ng tawaran, nakaaamoy ng usok, at nakakaramdam na bahagi ako ng mundo. Isang tindera ng gulay ang lumapit. "Bago po kayo dito, Lola. Mukha po kayong mabait." Ngumiti ako. "Opo, nakikitira po ako kay Aling Nena." "Nako, mabait po yan si Aling Nena. Dito sa amin, lahat kami mahihirap pero disente." Tumango ako. Disente. Isang salita na matagal ko nang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, nakahiga ako, nakatingin sa bintana. Niyakap ko ang lumang blusa, ang tanging bagay na may alaala ni Tonyo. Bumulong ako. "Tonyo, nabubuhay akong muli." Walang gumigising sa akin ng 5:00. Walang nagtatanong kung tapos na ba akong maghugas at walang nagpapaalala sa akin na kumain ng kaunti. Huminto ako. Naramdaman ng mabagal at payapang tibok ng puso ko. Dito, wala akong malaking kama o masasarap na pagkain, ngunit mayroon akong isang bagay na mas mahalaga. Ang mabuhay bilang isang tao. Ipinagpatuloy ko ang tahimik na pamumuhay sa maliit na kwarto sa likod ng kapilya. Ngunit ang kapayapaan ko ay hindi nagtagal. Isang umaga, umuwi si Aling Nena mula sa labas. May dalang lumang dyaryo. Ipinakita niya sa akin. "Tingnan mo, te. Nakita ko sa panaderya. Nasa pahina 2. Ikaw at Tato." Nanginginig kong kinuha ang dyaryo. Isang litrato ko habang karga ang aking apo. Sa ilalim, isang malaking titulo. 70 taong gulang na ina, nawawala. Anak, nananawagan. Binasa ko ang bawat salita. Nag-report na pala si Carlo sa pulis. Sinasabi sa balita na umalis ako nang walang paalam. Na baka nalilito na ako o nasa panganib. Nasa dulo ang numero ni Carlo. Natigilan ako. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil napagtanto ko. Nag-aalala nga ang anak ko. Ngunit ang pag-aalala niya ay dahil sa takot na mawala ako. Hindi dahil sa pagsisisi na nasaktan niya ako. Humigop ng tsaa si Aling Nena at mahinahong nagsalita. "Kung mahal ka talaga nila, dapat inalagaan ka na nila mula pa sa simula. Hindi yung hihintayin pa nilang mawala ka bago ka hanapin." Tumango ako. Hindi ko sinisisi si Carlo o si Jessica. Naaawa lang ako sa sarili ko. Isang buong buhay na pagiging ina. Ngunit kailangan ko pang mawala para maalala nila na nag-e-exist ako. Nang hapon, dumaan ang pari. Dala ang isang lumang cellphone. "Aling Tessie, may tumatawag po para sa inyo." Hindi ko po alam ang buong kwento, pero mukhang nag-aalala sila. Umiling ako. Mahina ang boses. "Kung maaari po, Father, hayaan niyo muna akong manatili rito. Kung hanapin man ako ng anak ko, pakisabi na lang po na wala ako rito." Matagal akong tiningnan ng pari bago tumango. "Naiintindihan ko po. Kapag handa na kayo, kayo po ang magpapasya." Nagpasalamat ako sa kabaitan niya. Sa mundong ito, ang pagkakaroon ng isang taong nakikinig ng walang panghuhusga ay isang malaking biyaya. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa labas, nakikinig sa huling huni ng mga kuliglig. Akala ko dati, kapag matanda na, wala nang silbi, sabi ko kay Aling Nena. Pero ngayon, kahit simpleng pagtulong lang sa pagtitinda, masaya na ako. Ngumiti si Aling Nena. "Nabubuhay tayo para maging masaya, hindi para maging alila." Pansin ko, namumula ka na ulit. Hindi na tulad nung unang araw na maputla ka. Bigla kong naalala ang gabing yon. Tumalon ako sa mababang pader, sugatan ng mga kamay, kumakabog ang puso na parang tumatakas. Ngunit magaan ang pakiramdam. "Sa tingin mo, Aling Nena, naaalala kaya ako ng anak ko?" "Oo naman," sagot niya nakatingin sa malayo. "Pero kung puso ba o bibig lang ang nakakaalala, hindi ko sigurado." Hindi na ako nagtanong pa. Bumuntong hininga na lang ako. Ilang araw ang lumipas. Isang babae ang dumaan sa kapilya. Hinahanap ang matandang bagong lipat sa likod. Palihim akong sumilip at nakilala ko siya. Ang kapatid ni Jessica. Iba siya kay Jessica.
Mukha siyang mabait at tunay na nag-aalala. Nagtago ako sa likod ng kurtina. Narinig ko siyang kausap ang pari. Nanginginig ang boses. Magulo po ang bahay nila, Father. Umiiyak palagi ang pamangkin ko. 2 araw nang hindi kumakain si Carlo. Sabi niya, basta't umuwi lang si nanay, aayusin niya ang isang kwarto para sa kanya. Sa pinakamainit na parte ng bahay. Nang marinig ko iyon, biglang tumulo ang aking luha. Pinakamainit na kwarto. Ngayon lang nila naisip yon. Hindi ko kailangan ng mainit na kwarto. Ang kailangan ko ay isang lugar kung saan ako ay ituturing na isang tao. May pangalan, may damdamin. Tumalikod ako at pumasok sa loob. Yakap ang aking maliit na bag. Bumulong ako. Carlo, anak, hindi ako umalis para magalit. Umalis ako para malaman mo na nasasaktan din ako. Buong buhay akong nabuhay ng tahimik. Ngayon, gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Wala akong cellphone, hindi ko alam kung ano ang Facebook o Messenger, at wala akong kilala na may social media account. Ngunit nitong mga araw na ito, naririnig ko ang bulungan mula sa mga kapitbahay, sa mga nagsisimba, at maging sa mga estudyanteng nangungupahan sa malapit. Yung lola na umakyat ng pader para tumakas, dito pala sa likod ng kapilya nakatira. Kawawa naman. Ang tanda na para umalis mag-isa sa gabi. Yung sulat na iniwan niya, hindi ko na makilala ang sarili ko. Nakakaiyak. Anong klaseng anak naman yon para pabayaan ng nanay ng ganoon? Ang mga salitang yon ay parehong kakaiba at nakakatawa. Kakaiba, dahil bigla akong naging viral. Nakakatawa, dahil kailangan pa ng mga tao na makarinig ng isang malungkot na kwento mula sa isang estranghero para lang makaramdam ng sakit. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng video ko habang nakaupo ako sa bakuran ng kapilya, kausap si Aling Nena. Ang natatandaan ko lang, ikinukwento ko ang mga araw na kanin at tuyo lang ang kinakain ko. Dinadala ang pagkain sa pasilyo dahil wala nang lugar sa mesa. Sinabi ko, hindi ako galit. Masakit lang. Dahil buong buhay ko, nabuhay ako para sa anak ko. Pero sa huli, hindi na ako nabuhay para sa sarili ko. Ang video na yon ay na-upload sa isang sikat na Facebook page. Nagkaroon ito ng halos 2 milyong views at libo-libong komento. Isang recording ng boses ko, garalgal at mabagal, Isang recording ng boses ko, garalgal at mabagal, ang umikot. Dati, nanay niya ako. Ngayon, gusto ko lang maging ako. Habang binabasa sa akin ni Aling Nena ang mga komento, hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Niyakap ko ang nanay ko at umiyak. Pagkatapos mapanood to, matagal ko nang hindi natanong, pagod ka na ba, Nay? Salamat po, Lola, sa pagsasalita. Ginising niyo ako. Ang kwento ko na inakala kong kasing liit lang ng isang pagkakamali sa pagluluto ay nagpagising pala sa maraming tao. May ilan pang pumunta sa kapilya para hanapin ako, para lang hawakan ang kamay ko at sabihing, humihingi po ako ng tawad para sa lahat ng mga anak na naging pabaya sa kanilang ina. Hindi ako galit kay Carlo o kay Jessica. Nalulungkot lang ako para sa isang henerasyon ng mga magulang na nasanay ng magtiis hanggang sa makalimutan na nila na dapat silang tratuhin bilang tao. Nang gabing iyon, dumaan ang pari. May dalang isang sobre. Sa loob, isang sulat mula sa isang dalaga. Ang nag-share ng kwento ko online, binuksan ko ang sulat. Lola, hindi ko po akalain na iiyak ako para sa isang hindi ko kakilala. Pero nakikita ko po sa inyo ang nanay ko. Nakatira rin po siya sa kuya ko, ginagawa ang lahat. Pero tinatawag pa ring pabigat. Dati po, tahimik lang ako. Ngayon, hindi na. Susunduin ko na po si nanay para sa akin na tumira. Natutunan ko pong maging anak dahil sa kwento ninyo. Maraming salamat po. Hinawakan ko ng mahigpit ang sulat. Ang tuyot kong puso ay parang nabuhusan ng tubig. Hindi ko inakala na ang tahimik kong pag-alis ay magiging isang kampanang gigising sa mga kabataan. Ilang araw ang lumipas,
Tumawag si Carlos sa kapilya. Nagdidilig ako ng halaman noon. Lumabas ang pari. Tumatawag po ang anak ninyo. Umiiyak po siya. Gusto niya kayong makausap. Hindi ko po sinabi kung nasaan kayo. Gusto niyo po bang sagutin? Nanatili akong nakatayo, hawak ang Jose. Umagos ang tubig mula sa paso. Tinanong ko ang pari. Sinabi po ba niya na miss niya ako? Tumango ang pari. Opo. Sabi niya, miss na miss ko na po si nanay. Nagkamali po ako, alam ko na po. Hindi ako agad sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod ako. Pakisabi na lang po, Father, naayos lang ako. Kapag handa na ako ang babalik. Kung hindi pa, hayaan niyo muna ako. Nang gabing iyon, matagal na hinawakan ni Aling Nena ang kamay ko. Siguro, ikaw na ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Umiling ako. Hindi. Sobrang lungkot ko lang at sobrang sakit na, kaya wala na akong ibang paraan kundi ang magsalita. Naupo kami sa labas, umiinom ng mainit na tsaa. Payapa ang gabi, payapa ang puso ko. Hindi ko kailangan ng palakpak o ng social media. Ang kailangan ko lang, pagkatapos nito, wala nang ibang ina na mararanasan ang dinanas ko. Yun lang isang umaga, habang dinidiligan ko ang maliliit na bulaklak na tanim ni Aling Nena sa bakuran, may humintong motorsiklo sa labas. Mabilis na mga yabag at isang pamilyar na boses, garalgal at puno ng hinagpis. Nay! Nay, nandyan po ba kayo? Natigilan ako. Nanigas ang aking likod. Nabitawan ko ang Jose at tumalsik ang tubig sa aking damit. Hindi ko ito pinulot. Hindi ako lumingon. Nanatili akong nakatayo. Ang buong katawan ay parang yelo, habang ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Hindi ko inakala na mahahanap talaga ako ni Carlo. Nay, si Carlo po ito. Alam ko pong nandito kayo. Pakiusap, kausapin niyo naman po ako. Hindi ako sumagot. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalapit. Napakabagal, na para bang takot siyang gulatin ako o takot na wala na siyang karapatang pumasok sa buhay ko. Narinig kong binuksan ni Aling Nena ang pinto. Ilang beses na siyang bumalik dito. Bulong ni Aling Nena. Ngayon lang siya naglakas loob na pumasok dahil sigurado siyang nandito ka. Lumapit si Carlo. Tumayo mga 1 metro ang layo sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Tumingin lang ako sa mga ligaw na bulaklak, sa mga usbong na sumisibol mula sa basang lupa. Nay, ang payat niyo na po. Nanginginig niyang sabi, bakit po kayo umalis ng ganoon? Hindi niyo man lang po ako binigyan ng pagkakataong itama ang mga mali ko. Hindi pa rin ako lumingon. Takot akong kapag tiningnan ko ang mga mata ng anak ko, iiyak ako. At ayoko nang umiyak sa harap niya. Sobrang dami ko nang iniyak na para bang naubos na ang aking mga luha. Nay, alam ko pong nagkamali ako. Naging pabaya po ako. Nakalimutan kong tao po kayo. Hindi isang katulong na walang bayad. Binasa ko po ang bawat salita sa sulat ninyo. Ang sakit-sakit po ng puso ko. Pagkasabi niya yon, lumuhod siya sa aking paanan. Narinig ko ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa lupa, ang panginginig ng kanyang kamay habang kumakapit sa aking pantalon. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada ng pagiging ina, nakita ko ang anak kong umiiyak na parang isang bata. Nanginginig kong inilagay ang kamay sa kanyang ulo. Hindi para haplusin, kundi para suportahan ang sarili kong huwag matumba. Mahina kong sinabi, ngunit bawat salita ay malinaw na parang hiwa ng kutsilyo. Hindi ako umalis dahil sa galit. Umalis ako dahil kung mananatili ako, hindi ko nakakayanin pang mabuhay. Niyakap ni Carlo ang aking mga binti, tumagos ang kanyang mga luha sa aking damit. Alam ko po lahat. Sa tuwing naiisip ko kayong nakahiga sa pasilyo, kumakain mag-isa, naglalaba gamit ang kamay, gusto ko pong sampalin ang sarili ko. Patawarin niyo po ako, Nay, 1,000 beses, patawad po. Huminga ako ng malalim. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking buhok na puti na at sa anino ng anak kong nakaluhod. Carlo, hindi ko kailangan ng paumanhin mo.
Ang kailangan ko ay maintindihan mo, tao rin ako. May karapatan akong magpahinga, mahalin, at kumain ng hindi tinitingnan. Naiintindihan ko na po, Nay. Pangako po, hindi ko nahahayaang maranasan niyo ulit yon. Mag-aayos po ako ng sariling kwarto para sa inyo. Kahit ano pong gusto ninyo, ibibigay ko. Patawarin niyo na po ako. Naupo ako, ipinatong ang kamay sa balikat ng aking anak. Ang balikat na dati maliit at yakap-yakap ko. Ngayon ay nanginginig sa ilalim ng aking payat na kamay. Pwede mo akong bilhan ng kwarto, pero huwag mong bilhin gamit ang pera. Bilihin mo gamit ang pagmamahal, gamit ang kabaitan. Opo, Nay. Kahit ano pong sabihin nyo, susundin ko. Basta't umuwi na po kayo. Nanahimik ako saglit, bago dahan-dahang umiling. Hindi pa ako pwedeng umuwi agad, Carlo. Nag-aaral pa akong mabuhay para sa sarili ko. Sa loob ng 70 taon, nabuhay ako para sa iba. Ngayon, bigyan mo muna ako ng ilang buwan para sa sarili ko. Hindi na nagsalita si Carlo. Tumango siya, ngunit patuloy pa ring tumutulo ang kanyang mga luha. Alam kong nasasaktan siya, ngunit kailangan ng sakit na ito. Dahil kung hindi, hinding-hindi niya maiintindihan na ang isang ina ay meron ding pusong nasusugatan. Nang gabing iyon, ikinuwento ko kay Aling Nena ang pagdating ni Carlo. Ngumiti siya. Sabi ko na sa'yo ang mga anak, minsan pabaya lang, pero hindi masama ang puso. Kailangan nating magsalita, lumabas, at ipakita sa kanila na hindi tayo anino. Tumango ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal mananatili o kung pagbalik ko, tutuparin ba ni Carlo ang kanyang mga pangako. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kung babalik man ako, babalik ako bilang isang ina, hindi bilang isang katulong. Nanatili pa ako ng 1 linggo sa bahay ni Aling Nena. Sa mga araw na yon, wala akong ginawa kundi magdilig ng halaman. Mamalengke kasama siya, magluto ng simpleng pagkain, at umupo sa ilalim ng puno para huminga ng malalim. Walang bigat sa dibdib, walang takot. Marami akong naging realisasyon tungkol sa mga sinabi ni Carlo. 3 beses niya akong binisita pagkatapos ng unang pagluhod niya para humingi ng tawad. Sa bawat pagbisita, may dala siyang kung ano. Minsan, mga gulay na paborito ko. Minsan ang lumang blusa na iniwan ng nanay ko na natagpuan niya sa baul. Pero ang pinaka-espesyal, sa bawat pagbisita, dala niya ang isang tahimik na paggalang. Hindi siya nagmamadali, hindi nanghihingi, naghihintay lang sa desisyon ko. Umuwi po kayo kung kailan niyo gusto, Nay. Hindi ko po kayo pipilitin, pero laging bukas ang pinto ng bahay para sa inyo. Ang mga salitang yon, kahit maikli at simple, ay mas nakaantig sa akin kaysa sa anumang pangako. Nakita kong nagbago na ang mga mata ni Carlo. Hindi na ito ang mabilis na tingin at pagyuko tulad ng dati. Ito na ang mga matang marunong yumuko sa sakripisyo, marunong makinig, marunong manahimik para bigyan ng pagkakataon ang ina na magsalita. Napagdesisyonan kong bumalik isang hapon na may gininto ang sikat ng araw. Tinupi ko ang aking mga gamit at mahigpit na niyakap si Aling Nena. Ang kaibigang nagbigay sa akin ng disenteng tirahan noong halos sumuko na ako. Babalik ako para bisitahin ka. Kahit nasaan man ako, maaalala ko ang maliit na tahanang ito. Nakangiting lumuluha si Aling Nena. Bumalik ka bilang isang ina, pero tandaan mo, huwag kang maging anino ulit, ha? Tumango ako, at alam ko, mula ngayon, hindi na ako mabubuhay sa likuran ng iba. Nang huminto ang taxi sa harap ng pamilyar na bahay, tumingala ako. Ang 4 na palapag na bahay ay naroon pa rin. Maliwanag ang pintura. Bukas ang bakal na gate. Pero para sa akin, hindi na ito isang lugar na napakataas para abutin. Hindi ako pumasok sa likod pinto. Hindi ako yumuko. Naglakad ako ng diretsyo, dahan-dahan, at may paninindigan. Binuksan ni Jessica ang pinto. Bahagya siyang nagulat bago dahan-dahang yumuko. Nay, nakabalik na po kayo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya sa mata, hindi para husgahan, kundi para kumpirmahin
kung tinitingnan niya ako bilang tao o bilang isang obligasyon. Lumabas si Carlo mula sa loob. Mabilis siyang lumapit sa akin. Hindi niya ako niyakap o hinawakan. Sinabi lang niya, "Nay, akyat na po kayo sa itaas. Inayos ko na po ang kwarto ninyo. May kama, may bintana, at may tanim na sampagitan na gusto ninyo." Gumaan ang puso ko. Sumunod ako sa anak ko paakyat. Ang kwarto ay nasa likod ng balkonahe, nakaharap sa sikat ng hapon. Bukas ang bintana at pumapasok ang amoy ng araw. Ang kama ay may puting sapin at sa maliit na mesa ay may isang plorera ng tsaa at ang litrato ko habang karga ang apo ko. Tumayo ako roon saglit bago ibinaba ang aking bag. "Salamat anak." Bumalik ako, hindi dahil nawala na ang galit ko. Bumalik ako dahil gusto kong ituring bilang isang ina. Nangingilid ang luha ni Carlo habang tumatango. Nagpatuloy ako. "Kung isang araw makita mong nagiging anino na naman ako, aalis akong muli. Pero sana, sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang akyatin ulit ang pader na yon." Garalgal ang kanyang boses. "Opo, Nay, manatili na po kayo. Pangako, mabubuhay po kayo ayon sa gusto ninyo." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naupo ako sa hapagkainan kasama ang buong pamilya. May pagkaing masarap, may tawanan, at walang nagsabing, "Kumain ka ng kaunti." Hindi ako gaanong nagsalita. Tiningnan ko lang ang aking apo, ang maliit niyang kamay na nag-aabot sa akin ng binalatang ubas. At bumulong ako sa aking puso. Nakabalik na ako, Tonyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako bumalik para magtiis. Bumalik ako para magsimulang muli bilang isang ina na minamahal. Mga ginigiliw na tagapakinig, ang kwento ni Aling Tessie, ang 70 taong gulang na inang kinailangang umakyat ng pader para lisanin ang sariling tahanan, ay hindi lang isang paalala, kundi isang panggising sa ating lahat. Huwag nating hintaying mawala ang ating ina bago tayo magising sa pagsisisi. Huwag nating hintaying umalis sila ng tahimik bago natin pagsisihan na hindi man lang natin natanong, "Pagod ka na ba, Nay? Malungkot ka ba?" Ang mga matatanda ay hindi nangangailangan ng ginto o pilak, hindi nangangarap ng magarang silid o masasarap na pagkain. Ang kailangan lang nila ay pakinggan, igalang at mabuhay bilang isang taong may pagmamahal at may boses. Salamat sa inyong pakikinig sa madamdaming kwentong ito. Kung naantig nito ang inyong puso, mangyaring ibahagi ito upang maikalat ang mensahe ng pagmamahal sa mas maraming tao.